Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Isang bombang balita ang gumulantang sa bansa matapos umalis sa kanyang posisyon si Justice Secretary Bonjing Rimulya dala ng kontrobersya at di umano'y matinding revelasyon laban sa administrasyon ni Pangulong Kuting ng Norte Jr. Ang kanyang pagbitiw ay sinasabing kaugnay ng mga isyong nag-uugnay sa kanya sa ilang mga anomalya at umanong hindi pagkakaunawaan sa loob ng gabinete. Sa kanyang pamamaalam, ibinunyag umano ni Rimulya ang umano'y illegal na gawain na nagaganap sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Bagmat hindi pa malinaw ang buong detalye, sinabi niyang may mga sikreto sa likod ng mga proyekto at transaksyon ng gobyerno na dapat umanong malaman ng sambayanan. Ang naturang pahayag ay nagdulot ng kaba sa palasyo na kasalukuyang tahimik ukol sa isyu. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang ulat, ang isiniwalat o ang siniwalat ni Rimulya maaaring magsilbing batayan sa mga bagong investigasyon laban sa administrasyon ni Presidente Kuting ng Norte. Marami ang nagtatanong kung ito na ba ang simulan ng pagkakagulo sa loob ng pamalahan, lalo't tila lumalakas sa mga panawagan ng transparency mula sa publiko. Samantala, marami ang naniniwala na ang pagbibitiw ni Rimulya ay may kaugnayan sa mga isyong matagal nang bumabalot sa kanyang pangalan. Ang oposisyon ay nananawagan ng masusing investigasyon upang malaman ang katotohanan sa likod ng kanyang mga aligasyon. Ang mga kaganapang ito ay patuloy na pinapanood ng taong bayan na umaasang ang mga revelasyon ni Rimulya ay magdudulot ng liwanag sa mga katanungan na bumabalot sa administrasyon ni Kuting. Habang naghihintay ang bansa, nanatiling malaking palaisipan kung ano ang magiging epekto ng kontrobersyang ito sa kasalukuyang gobyerno. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Dito. Pag minsan, out of kapulburan na nila, nag-wish din tayo ng bonggang-bongga ng mga bagay-bagay na minsan, ayan, sabi ni John Carlo, taray may ads na. Matagal nang may ads yan, 2 taon na yan palangga. Nahuhuli ka na sa banga. Yung ating Sendway model nga ako dyan. Anyway, sabi ni Helen, sabi yung patay na ba si Bonjing with that? I don't know. Pero confirm po, 2, actually 3 tao ang pinagtanungan natin na ayon sa ating puting ahas ay nakaratay siya sa St. Luke's Hospital for 3 weeks. Actually, hindi lang sure kung which is which. Inatake ba siya sa puso or yung CA? You know what I mean? Or, yun, lahat naman tayo matsuchugi, okay? Wala namang makakaligtas. Diba? Lahat naman tayo babawian ng hininga. Okay? Basta make sure na bago ka bawian ng hininga, mabango yung hininga mo. Di ba? Dapat di makyoho, hindi mo isyotok. Kasi, ito, so 3 weeks nakaratay St. Luke's si Secretary Boy. Kaya tahimik eh. When was that? Yung nag-leave siya ng 10 days dahil may bara na sa kanyang puso. At naging successful naman ang kanyang operation. Kaya lang nagbalik agad sa trabaho. Sa dami ng stress, trabaho ng SOJ. Ano pa yung nakadagdag stress sa kanya? Yung interview ng mga Banatero Brothers kay DJ Bantag, 2 beses interview na ako. Siguradong galit na galit si Boying doon. At yun, nakadagdag stress sa kanya. Then, ano pa? Daming stress sa trabaho ng SOJ. Yung ICC. Yung ano pa ba yung mga lalo na yung ICC dahil siya ang last na narinig ko sa kanya nagsasalita is when was that? 3 weeks ago. Sabi niya pupunta siya sa kakausapin niya si Executive Secretary Lucas Bersamin
At magtatanong, ano ba talaga? Ang earlier pronouncement ng Pangulo, wala nang jurisdiction, wala nang pakialam ang ICC sa atin. Mamaya, ang Congress, House of Representatives, kaliwat ka ng mga resolution urging the Philippine government papasokin ng ICC. Sabi ng Pangulo, yeah, we'll study, pag-aralan natin. Di ba nakakalito? So, litong-lito rin si Secretary Boy. Yun yung huling balita ko sa kanya. After that, wala na. Tahimik. Again, ito. Salamat sa mga puting ahas ni Madam Marlica. At nalalaman natin ang mga nangyayari sa loob ng gobyernong ito. Paano na lang kung walang puting ahas? Yung balikan natin yung issue sa Lindol, Marawi bombing. Yun pala, nag-attend ng kasalang Pangulo. So, nasobrahan ang lipay-lipay sa kasal. Grabing tulog. Nasaan ang Pangulo? Wala, tahimik. Nalaman na lang natin, nag-attend pala ng kasal. Grabe. Tapos, i-announce pa ng PCO na COVID. Nako. Kanina yung may bago lang na upload nga vlog, yung tumawag sa akin na top official ng AAP, hindi ko babanggit yung pangalan. Nabanggit din niya yung PCO na yan. Kasi ang usapan namin, peace talks eh. Sabi niya, sir, ang PCO sabi ng ganito. Sabi ko, I'm sorry. Sinungaling ang PCO. Wala na akong katiwa-tiwala sa PCO. Ano ba yung programa nila this year lang na labanan natin ang fake news? Number 1 na purveyor ng fake news, PCO. Sayang lang. Magkano ba? Billion? 2 billion atang budget ng PCO. Walang ginagawa kundi magsinungaling. Anyway, balik tayo sa issue dito kay Secretary Boying. Tahimik. Hindi ba ano yan? It's the right of the people to know. He's a government official. Sinisilduhan siya ng taong bayan. Kung nakarating sa ospital, bakit hindi natin alam? So ano ngayon? May OIC, SOJ ba? O siya pa rin? Magulo eh. Ito ang problema sa gobyernong ito. Kulang ng transparency. Daming mga inililihim. Paano na lang kung walang Maharlika? I can just imagine kung walang Maharlika, Sasasot, at yung iba pa na mga nag-i-expose, Crescent, Laurita Chu. Tapos walang social media, wala. Blinded ang taong bayan. Uto-uto tayo. But because of social media, because may nag-iisang Maharlika, Generala Maharlika, sino pa ba yung mga, another Gabriela silang Maharlika. Ito, sina Ka Eric, Dr. Abadoy, yun yung mga bagong bayani na nagsasalita, nagtatanong, totoo ba na 1.8 billion ang gastos ng Speaker of the House? Mga ganun lang ba? Kasi may mga puting as nagre-report eh. At si Ka Eric bilang anchorman ng SMNI sa programa, wala namang masama doon na pakitanong. Ang text ng source, pakitanong sa Speaker of the House kung totoo ba ito. 1.8 billion ang gastos Nagtatanong lang tapos ikinulong. Ganyan na kaano ang itong ating gobyerno. Digital martial law bang tawag doon? Wala na. They're curtailing the freedom of the press. Buti na lang at lumalaban ang mga social media warriors. Labanan sa social media talaga. Kasi yung balita ni Sasasot, grabe na ang mga vloggers ngayon,
na dumedepensa kay Tamba. Na itong mga vloggers, ang content nila iba. Hindi itong political content. I don't know kung ano yung mga content nila. Bigla na lang nag-create ng account tapos yun na. Sinusuportahan si Tamba at binabati ko si BP Sara. Yun. Yung ang labanan sa social media. Oh. Ito ngayon. Maharlika ang bilis ng kanyang mga puting ahas. So, tama yung sabi ni Marika, we are not wishing for anything bad for Secretary Remulla. May pamilya na nagmamahal sa sekretary ito. Ako, personally, I'm praying na sana makarecover gumaling at ang aking unsolicited advice, pag makarecover siya kagad, kung pwede, huwag na lang munang magtrabaho as SOG dahil napaka-stressful. Once na operado ka na triple heart bypass, mahina na ang resistensya, ang immune system. Bibigay at bibigay talaga ang katawan. Ang kailangan niyan, complete rest. So, Secretary Boying, maawa ka sa inyong pamilya. I'm sure, may mga apo ka na siguro, mga anak. Spend time with them. Kakatawa naman yung sabi ni Marika, bago tayo malagutan ng hininga, dapat mabango ang iyong hininga. Ang aking spiritual to. Lahat tayo is kukunin ng Panginoon. Bago tayo kunin ng Panginoon, see to it. Na yung, kasi we were once enemies of God. Konting review lang. Originally, langit tayo. Kailang nagkasala. Si Adan at Eva, nagkasala tayo. Pinalayas tayo ng Diyos. Enemies of God. So, paano tayo makabalik sa ating original na tahanan sa langit? Dapat magkaroon tayo ng reconciliation with God. Peace talks. Tapos na ang peace talks between God and man. May mediator. There is only one God and one mediator between God and man, and that man is Jesus Christ. Kaya may Christmas season tayo ngayon dahil ang batang Jesus na naipanganak, namatay, nabuhay muli para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Yun na. Final peace agreement with God. Tanggapin mo ang ebanghelyo, ang gospel, ang good news ng Panginoong Hesus, yung kapatawaran. A, accept that you are a sinner. B, believe, maniwala na nabuhay at namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa complete kapatawaran ng iyong kasalanan. C, habang humihinga pa tayo, habang buhay pa, commit, surrender your life to the Lordship of Jesus Christ. Pag nalagutan tayo ng hininga, no problem. Diretso tayo sa langit dahil yun ang gusto ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. God bless you, Secretary Remulla. Sana gumaling ka kagad at magpahinga ka muna. Ibigay na lang sa iba yung DOG na yan. Okay, yung mga topics nila, dito ako mag-focus yung Kasi, ang ganda yung idea ni Roy na interviewin niya. Original lang niya na interviewin si Sasasot and Maharlika kasi sila ang may direct contact o experience kay First Lady Lisa. Ang naging sentro ng usapan nila si First Lady Lisa. Naging pulutan. By the way, ito, in how many hours? 18 hours, 100,000 views. Madadagdagan pa ito. Baka in 1 week, mga 500,000 ito. 500. So, ang daming nanonood. Ako, ito, mahaba-haba 1 hour, 50 minutes. Hindi ako mahilig manood ng ganyang mahaba. Kailang kahit 3 hours, basta ganito, yung very informative. Okay. So, mag-react ako doon sa unang bakit nagkatagpo si Sasasot at First Lady Lisa, ganon din si Maharlika. Doon ako na focus ng pansin yung first impression ni Sasasot and Maharlika kay First Lady Lisa, mabait,
very sweet and mabait. Ganon ang impression nila. Relating it to me, ganon din ang impression ko noon kay First Lady Lisa. In fairness, sabi ko, naku, napakasimpleng babae ito. Nung kampanyahan pa, hindi siya, parang mahiyain, ganon. Ayaw niyang nag-ano sa media. Sabi ko, wow, maganda ito. Yung pala, wala. So, pare-parehas tayong nabudol. So, ang tanong, bakit nagbago? Bakit nagbago? Kasi very sweet nung una. Impression nila, talagang mabait. Sabi nga ni Sasasot, tingin niya magiging abogada ng mga inaapi. Yan si Attorney Lisa once na nag-first lady siya. Ito naman si Maharlika, grabe. Bakit nagbago? Bakit nagbago? Ganito. Ay, hindi siya nagbago. Grabe itong si Maharlika. Hindi daw nagbago. Kasi, kung, anong sabi niya? Kung totoong mabait siya, hindi inborn yung pagiging mabait. Sabi ni Maharlika. Mulat sa pool, ganyan na yan. Plastic lang. Pakita, hi, hello. Ganon. Nako sinilay ni Maharlika, gaano sila ka-close nung una. Grabe. So, mas close, sa napakinggan ko, mas close si Maharlika kay First Lady Lisa kaysa kay Sas. Kasi si Sas, limited yung pagkakataon na nag-meet sila. But kay Maharlika, maraming beses. Mga text messages, tawag, gano'n. So, yung sabi ni Maharlika nga, hindi siya nagbago. Ganyan na talaga ang ugali niyan. Manluloko na yan. Ganon ang pagkano niya Basta, ang taong mabait, nagsimula kang mabait, mabait talaga yan. Mamaya ito na si Roy, natawa ako kay Kaloy. Sabi niya, ito nilista ko, alam nyo, ang scammer, mabait nung una. Kalaunan, wala na. Maldita na. Doon ako natawa. Kaya ang title na natin, Greatest Scammer? Question mark. Kay Caro, yan. Ako, opinion ko lang ito na ako naman, anong impression ko is mabait, but nabago. So, next tanong is, kailan nabago? Kay Sasasot, yung yung panunood ng F1 race. Yung unang taon na pag-upo niya, October ata. Bumagyo sa Northern Luzon, may namatay ata ng mga tao doon, minero ba? Tapos, yung sumibat. Itong grupo ni PBBM, First Lady Lisa, Congressman Marcos, Tambaluslos, sumibat. Nanood ng F1 car race. Yun ang sabi ni Sasasot. Kaya doon nagsimula, nawalan na siya ng amor o paggalang kay First Lady Lisa. Tapos nasundan yung EDCA. Yun na yung nabantayan ko kay Sasasot. Naku, wala. Sabi ko, bakit kinukontra na ni Sasasot si PBBM? Alarmado ako nung una Kasi bago magka-eleksyon, grabe itong Sasasot na die-hard BBM loyalist, Marcos loyalist. Yung pumunta siya sa isang eskwelahan sa Cavite ba yun? Guest speaker siya. Pinatayan siya ng ilaw, pinatayan siya ng microphone, salita pa rin. Grabing nagkagulo. Laking kwento nun. Kaya lang, pinakita talaga ni Sasasot ang pagiging BBM supporter niya. Ngayon, nabaliktad na. Dahil sa EDCA. Si Maharlika naman is, sabi niya, maayo pa daw. Before election, nakita niya na ang kaibahan. Yung sa campaign headquarters ng Marcos Camp na
ulit-ulit na itong kinikwento ni Maharlika na ibang treatment ni First Lady Lisa ang mga tao sa labas, mga ordinary Marcos loyalists, hindi man lang pakainin, tubig, wala lang, pinapabayaan lang. Tapos sa loob ng company quarters, bumabaha ang pagkain. Yan, doon na nagsimula si Maharlika. And then, after that, inauguration, June, August, bumirada na siya. Kaya nung bumira na si Maharlika, na-shock din ako. Lo, anong nangyari kay Maharlika? Diehard Marcos loyalist na to a point na parang kakasuhan pa ni Kiko Pangilinan dahil sa pagdedepensa niya sa Marcos family. Tapos biglang bumana. Natakot ako. Wala, baka kasuhan ito. Then, medyo close din kami ni Madam Maharlika kasi ang BFF niya, hindi ko lang banggitin pangalan, nasa US, masugid ko rin subscriber. Kaya yung common friend kami, yun ang nakapadala nga ako sa kanya ng dark chocolate. Kaya ina-advertise niya na sa kanya. So, naawa ako, nabalaka ako sa Bisaya. Na worried ako nung grabe na ang batikos ni Maharlika kay First Lady PBBM. Baka kasuhan o anong mangyari sa kanya. Ganun. Then later on, napansin ako ni Maharlika. Tinanong niya sa aming yung common friend namin, bakit si General tahimik? Hindi naman siya umiimik. That was the time na sinabihan ako ng aking mga anak na, Daddy, huwag ka nang mag-vlog tungkol sa politika. Delikado ka. Enjoy your retirement. Yan. Nag-lay off ako sa politika mga 2 or 3 months. Yan yung panahon na kasagsagan ng banat ni Maharlika. Ako naman, charity vlogging, yung Talandig 10 City, Word of God, and then health tips. Ganun lang ako noon Kaya lang, kalaunan. Kasi nakikinig pa rin ako kay Maharlika. Pinag-aaralan ko yung mga expose niya. It took mga 4 or 5 months. Tapos, mayroon akong best friend na nanonood din kay Maharlika. Yun na yung nag-open sa akin. Johnny, nandyan ka naman lang sa vlogging arena. Mag-ingay ka na. Kasi nakikita ko, iba na ang landas ng ating manok. Kasi, kaparehas ko yun. Marcos loyalist yun Kinampanya namin si PBBM nung una. BBM pa. Tapos, ako, may nakikita na akong mali. Kailang ayokong magsalita. Ayokong mambatikos. Ayokong masira yung aking security, peace of mind. Retirado na ako Bakit ko pa babanggain ang nakapwesto? Parang gano'n. Kaya lang, nung kinausap ako nitong friend ko, sabi niya, makatulong yung pag-iingay mo. Baka sakaling magising sila, sundan mo na si Maharlika. Kasi si Maharlika, sabi niya, well-researched yung mga topic niya with the evidences, with the documents. Pag nag-expose yan, okay ako kay Maharlika. Yun na, nagsimulan ako. Siguro mga pang ilang buwan ko na ito, 2-3 buwan na akong sumasama sa kulto ni Maharlika, ni Sasasot, ni Bagong Lipunan. Anyway, kung ganito, makakatulong ako, why not? Kahit may threat, bahala nang hindi ko ma-enjoy ang aking retirement. Nasimulan ko na ito, tuloy, para bang naulanan ako, magpakabasa na lang sa ulan. Maligo na lang ako sa ulan. Tuloy-tuloy na ito. Kamwat may kahit sabihin nilang ipapatumba.